Pwede ko bang ibenta sa Amazon US ang product ko na nandito sa Pilipinas? Yan at marami pang iba ang sasagutin ko sa video na ito. So, panoorin mo to ng buo ha, huwag kang aalis. Hi, si Coach Jonel po ito and I help Filipino Amazon sellers make money on Amazon. Dito kasi sa isa sa mga video ko, nagtanong itong si Now I Know C4Q kung ang product mo nasa Pilipinas, pwede po ba? Ang simple at maikling sagot ay pwedeng-pwede. Ang kailangan mo lang naman ay mailist yung product mo at ma-fulfill yung product mo. Ngayon dito muna tayo sa listing. So, paano ba mag-list ng product? Yan ay nakadepende kung yung product mo ay nasa Amazon na ba, existing product na ba siya sa Amazon, or kung completely original siya na wala pa sa Amazon. Para ma-explain ko na mas maigi, punta ulit tayo dito sa screen ko. So, kunyari, ang product mo ay ito, Century Tuna, okay? So, alam natin na product yan na galing dito sa Pilipinas. So, kung yung mga ganyang tipo na product ng Pilipinas pero existing na siya sa Amazon, so mas madali yung listing process. So, pakita ko sa inyo. So, kunyari ito yung yung product page ng Century Tuna. So, ang gagawin lang natin ay kukunin yung ASIN niya. Maraming mga spot dito sa Amazon product page kung saan mo makuha yung ASIN. Pero for now, kunin na lang natin siya dito sa baba, okay? So, scroll ko sa baba, sa product details. Tapos, kunin mo yung ASIN. So, kunin natin yan. Okay? Tapos, ikakopy ko siya. Ngayon, pupunta naman ako sa Amazon Seller Central account ko. Tapos, pupunta ako sa Add Products. Ngayon, kung sakaling magbago yung setup ng Amazon at mawala yan, so, pwede kang pumunta dito sa menu. Tapos, pupunta ka sa Catalog, Add Products. Pareho lang po yung mangyayari kung alin man yung i-click mo dyan. Tapos, di ba, kinapin natin yung ASIN kanina ng product? So, yung ASIN na yon ipipaste mo lang siya dito, okay? So, ayan, nakapaste na po siya. Submit. And then, ayan, pag nakita mo na sell this product, so, syempre, new condition, I'm hoping, So, new condition, yung product. So, sell this product, i-click mo yan. Maglalagay ka ng contribution SKU. So, kung ano man yan, identifier lang yan. Hindi siya absolutely required. Pwedeng automatically mag-generate yung Amazon ng kung wala ka ilalagay. Pero sa akin lang, mas maganda kung gagawa ka ng ng identifier mo. Kunyari ako, ilalagay ko na Century Tuna or something. Kahit ano naman yan wala namang restriction sa kung ano ilalagay mo rito, okay? Tapos ito, makikita nyo na may quantity. Tapos dito may price. So, ilalagay mo yung presyong gusto mo. Tapos, offering condition. So, syempre, dapat new. Okay? Ngayon, pwede na magbenta ng used na product sa Amazon. Pero, hindi yun ang gusto kong pag-usapan sa video na ito ngayon. Okay? Kasi, ang tinuturo ko lang ay magbenta ng new product sa Amazon. Okay? So, new tayo. Okay? Tapos, makikita nyo na yung fulfillment channel, yun yung fulfillment part na tinutukoy ko kanina. Mamaya, i-elaborate natin. Pwedeng I will ship this item myself. Okay? Merchant fulfilled. Makikita nyo dyan. At dito naman ay Amazon will ship and provide customer service. So, fulfilled by Amazon. So, mamaya i-discuss natin yan in detail, okay? So, for now, dahil mas prefer ko yung FBA or fulfilled by Amazon, so i-click ko yan. Tapos kung makikita nyo, nawala na yung quantity. Tingnan ulit natin Kung I will ship this item myself, may quantity. Pero dahil FBA, pag ginanyan ko, so nabawasan, di ba? Wala na yung quantity. So, ilalagay ko na lang yung gusto kong presyo. Kunyari lang, gusto ko ng $20 dito, okay? Tapos, dito, so, hindi naka-vacation mode itong Canada saka Mexico dito sa kliyente ko na to. Pero, for now, i-off ko muna siya, okay? So, yan, i-off ko siya. Ngayon, kung gusto mo siyang i-offer sa Canadian market or sa Mexican market, pwede naman, pero may mga fees na kasama yan, okay? Mahirap naman kung bigla kang magbenta sa Canadian saka Mexican markets, tapos hindi siya sulit para sa'yo kasi may added fee yan. So, para maiwasan yan, okay, punta ka sa video na ito. Okay? So, tapos, ang gagawin mo lang ay save and finish, okay? Tapos, pupunta ka sa window na ito. Dito, minsan may makikita kang ganito, add dangerous goods information. Kung sure ka naman na hindi siya dangerous goods according to Amazon FBA standards, so, i-click mo lang to, tapos, isagot mo lang pareho, no. So, dadaanan natin ito in detail sa iba pang video, okay? Kasi, mahalagang topic din yan, dangerous goods na yan, okay? Pero, hindi palaging may ganito, okay? Minsan, walang lumilitaw na ganyan, okay na. Tapos, ang gagawin mo lang ay list as FBA. So, click mo lang yan. Hindi ko na siya i-click dito dahil account to ng kliyente ko. Baka mamaya ma-alert siya. Ba't ka nag-list ng Century Tuna? Parang ganon. So, basta yan. Pag click mo yung list as FBA, so okay na siya. Tapos, ang kailangan mo lang gawin is ipadala siya sa Amazon kung FBA. Ngayon, magkakatalo tayo kung yung product mo is hindi pa existing sa Amazon. Kunyari, meron kang, ako na lang, kunyari meron akong Jonel's Tuna.
Okay? So, obviously, walang Jonel's Tuna dito sa Amazon. So, i-type natin, Jonel's Tuna. Okay? So, natural, walang ganyan kung meron Jonel's Tuna, aba. Ayan, di ba? So, walang Jonel's Tuna dito sa Amazon. So, hindi pa siya existing na product sa Amazon. Kung yan yung gusto mong i-list, may super mas mahaba at mas komplikadong process na i-discuss ko na lang sa ibang video kasi masyadong mahaba yan para dito sa video na ito, okay? Huwag kayong mag-alala, bumalik lang kayo dito and eventually papakita ko sa inyo. So kung ang gusto nyong ibenta sa Amazon ay something na new, something na wala pa sa Amazon, ang masasabi ko na lang for now is kailangan nyo dyan ng GS1 barcode, tapos marami pa kayong mga certification, depende sa kung anong klaseng product yan na kailangan i-submit. Minsan may health, ganyan, minsan may kung ano-ano pa. So, yun nga, medyo komplikado. So yan, so sabihin na natin na okay na i-list mo siya, nagawa mo na ng paraan na nandito na siya sa Amazon. So, kunyari, eto na siya, di ba? So, makikita mo na siya sa Amazon, pwede na siya for sale. So, ang next na magiging issue ay yung fulfillment part. So, kung maalala niyo sa una, di ba sabi ko, listing and yung kung paano mo siya i-fulfill. So, yung fulfillment, yun yung kung paano siya makakarating sa customer. Okay, so pag may umorder, yung process kung paano siya makakarating mula sa store o mula sa iyo o mula sa Amazon papunta doon sa customer, ang tawag doon sa buong process na yon ay fulfillment. Doon pumapasok yung Amazon FBA or Amazon FBM. So nakita nyo na kanina sa nung naglilista ko ng product, so merong fulfilled by merchant saka fulfilled by Amazon. So yung FBA program ng Amazon ay fulfillment by Amazon or fulfilled by Amazon nga. So, ang ibig sabihin nun, Amazon yung maghahawak ng product, sila yung magtatago dun sa kanilang warehouse, tapos ipapadala nila yon dun sa customer na umorder ng product. So, Amazon na yung bahala sa customer service, sa pagkakahon nun, sa shipping fee nun, at lahat-lahat. Okay? So, for the most part, yun ang nire-recommenda ko sa lahat ng sellers. Dumaan kayo sa FBA program ng Amazon. Bakit? Kasi, pagka fulfilled by merchant, okay, ikaw pa yung magbabalot, ikaw pa yung magbabox, ikaw pa yung bibili ng shipping, ikaw pa yung, maghuhulog sa courier, tapos ipapadala, tapos yung tracking, ikaw pa. Tapos pag nawala yung product at nangyayari yun, nawawala nung courier, so ikaw pa yung magkakaproblema. So nire-recommend ko, lalo na sa mga seller outside the US, tayong mga Pilipino, mag-FBA na lang kayo. Sa kanya na lang muna pakialaman yung FBM. So again, FBA, hahawakan ni Amazon yung product sa Amazon warehouse, sa warehouse nila. Tapos pag may umorder, sila nang bahalang mag-box at magpadala nun sa customer na umorder. Meron pang prep process yan, pero pag-usapan natin yan sa ibang video kasi mas magandang talakayin natin in detail yung prep. Pero, in short, parang hindi kayo nagtataka ano yung prep na yan. Yung yung Amazon warehouse, yung Amazon, bago nila tanggapin yung product mo sa FBA program nila, kailangan naka-repack siya or nakabalot siya in a certain way. So, depende yan sa product, depende yan sa bigat ng product, size ng product, anong klaseng product yan. Kunyari, kung babasagin, kailangan naka-package siya in a way that it will survive, yung pagdadrop. Tapos kung liquid naman yan, syempre, i-require nila na i-package siya in a way na hindi siya tatapon. Okay? So, marami yan. Depende sa product, depende sa bigat ng product, kung anong klaseng anong category. So, that's another video na naman. Okay? Pag-uusapan natin yan sa ibang video, huwag kayong mag-alala. Bumalik lang kayo dito. But anyway, ito nga. So, napadala nyo na siya sa Amazon, tas according to the program, tinanggap siya ng Amazon. So, wala na kayong problema. Hintayin nyo na lang na may umorder, tas pag may umorder, parang automatic na siyang babawas dun sa inventory mo. Makikita mo dun sa dun sa inventory panel mo. Tapos, automatic na siyang pupunta dun sa customer, tas hihingin na rin ng review yung Amazon para sa'yo. So, parang halos automated na yung process. So, pag FBA, kaya ko siya nire-recommenda ay convenient kasi bili ka ng product, padala mo sa Amazon ng naka-prep according dun sa standards nila. Tapos sila nang bahala sa lahat. Parang, kumbaga, yun lang ang trabaho mo, okay? Magpadala ng product sa kanila, benta nila. Tapos, pag nakabenta, ipadala nila sa'yo yung pera mo. Okay? So, simple. Ngayon, daan naman tayo sa FBM program. So, yung FBM ay fulfilled by merchant. Ano ibig sabihin nun? In short, ikaw na seller yung magfulfill. Ikaw yung magpapadala dun sa customer na umorder nun. Ngayon, kung FBM ka, convenient yan kung kunyari nandun ka sa US, so tago mo siya sa bahay. Parang Shopee, na parang hawakan mo siya sa bahay, tapos pag may umorder, so laglag mo siya sa courier, tapos bibili ka ng shipping,
Tapos siya na yung parang yung courier na yung magdadala dun sa customer. So medyo medyo risky I guess para sa mga US kasi parang yun nga kagaya ng sinabi ko kanina, pag nawala magkakaproblema ka sa Amazon. So yun, hindi ko siya nire-recommend. Lalo na ngayon kung nandito ka sa Pilipinas. So kung nandito ka sa Pilipinas, parang complicated. Magpapadala ka ng isang item, magkano yun? So, papa LBC mo, parang ganon. So, depende siguro sa kung ano yung product na gusto mong ibenta sa US mula dito. So, pwede kang malugi or pwedeng okay lang. Tapos, ang tagal niyan. Hindi sanay yung mga Amerikano na maghintay. Hindi sila sanay sa ganon. So, matagal yan eh. Naalala ko, nag-ship kami ng mga gamit ni Mrs. sa puntang US sa pinsan ko. Parang may mga pinabili. Tapos 15,000 yung parang ganyan ka, tapos hindi naman siya super bigat. Alam mo yon. So, kailangan nyo i-consider yon. Ngayon, okay? Merong mga tinatawag na 3PL, okay? So, third party logistics. Usually, ang gumagawa ng mga yan yung mga prep center. Okay, again, didiscuss natin yan in detail in another video. Pero, yung 3PL na yan, ang ginagawa nila, parang yung ginagawa rin ng Amazon, na sila yung maghahawak ng product sa'yo, hindi sila related sa Amazon, hindi sila parte ng Amazon, so private companies to mga to. So, ganun din, hahawakan nila yung product para sa'yo. Tapos, kapag ka may umorder sa Amazon, sasabihan mo sila na, hey, o kaya integrated na automatic na malalaman nila. So, parang, hey, may umorder nito, ito, si ganito, dito yung address niya, kayo na magpadala. So, ang gagawin ng 3PL company is, yun na, ganun din, i-repack nila yung product, i-box nila yung product, ibili sila ng shipping or something, or maybe ikaw yung ibigay ng shipping, tapos papadala nila dun sa customer. Ngayon, kung nasa Pilipinas yung iyong product, so meron kang choice na kailangan gawin. So, magpapadala ba ako ng bulto-bultong products sa Amazon FBA program or i-FBM ko ba siya, i-fulfill ko pa siya rito. So, yun ang kailangan mong pag-isipan. Pero masasabi ko sa'yo, maraming advantages yung FBA over FBM. So, laging choose FBA hanggat maaari. Siguro in cases para mag-FBM is kung yung product super laki na hindi pwede, or, yung mga ganon. Basta, maraming conditions i-discuss ko yan sa ibang video, okay? Pero, meron ka pang kailangan gawin especially kung new product yan. I'm assuming na new product siguro yung gusto mo, yung wala pa sa Amazon. Pero, bago ako pumunta ron, kailangan ko munang sabihan kayo na please, mag-comment kayo sa baba kung meron pa kayong mga tanong na gustong masagot, or kung may gusto kayong mga i-request na video, ilagay nyo lahat sa comments. Kung nagustuhan nyo tong video na to, nakatulong siya sa inyo, huwag nyo naman kalimutang i-like para alam ko naman na, okay, so tama pala tong ginagawa ko, di ba? Makakatulong sa akin. Tapos, syempre, mag-subscribe na rin kayo kung di pa kayo nakasubscribe para naman madagdagan yung mga subscribers ko, para matuwa din ako ng konti, di ba? So, yun. So, dito na tayo sa additional na topic, okay? Na mahalaga rin kung new product yung gusto mong ibenta sa Amazon, okay? So, kung new product yan, kailangan mo i-consider yung market research. Okay? Hindi lang product research, market research. So, again, another video na buo yan na kailangan kong gawin. Pero as, a general information lang dito, okay? So, kung entirely new product yan, kailangan mo i-research kung may demand ba dyan sa product na yan. So, kailangan mo tingnan na meron bang mga kapareho tong product na to na, na mabenta. Kunyari, kung Jonel's Tuna, di ba? So, titignan ko yung mga tuna yung mga canned tuna. Kung canned siya na tuna, kailangan yung halos kapareho niya na brand lang yung pinagkaiba. Okay? Kung makakahanap ka ng mga ganon sa Amazon, yun yung mga dapat mong tignan. Okay? So, kung canned tuna na kamukha ng Century Tuna pero Jonel's Tuna lang yung nakalagay, so titignan ko yung performance ng Century Tuna sa kanong iba pang brand na ganon yung itsura, ganon yung size, ganon yung ingredients, ganon, yung mga kapareho niya. Titignan ko kung mabenta silang lahat. Tapos, kung hindi sila mabenta, bakit ko siya ilalagay sa Amazon? 'Di ba? Kasi gagastosan ko yan gagastosan mo yan dadali mo sa Amerika yan Tapos, kung gagawa ka ng bagong listing, may another set ng gastos din yan saka effort So, kailangan worth it, 'di ba? Kailangan sigurado ka na bebenta. Tapos, whether, pwede mo namang ipadala kung wala kang data completely nyo. Kunyari, bagong invento or wala pa talaga sa Amazon tapos wala kang guess kung anong mangyayari. Tapos ikaw, talaga naniniwala ka sa product mo. Pwede naman, go ahead pa rin. Pero, whether mabenta na siya na kind of product, the type of product or hindi, at nag-decide ka na ibenta yan sa Amazon, gumawa ng bagong listing, kailangan mo pa rin mag-SEO
Okay, so SEO, Search Engine Optimization. So meaning itong listing na to, itong nasa screen, tignan nyo ulit. So ito, kailangan mong i-optimize yung mga yan. Kunyari, itong title, kailangan nakasulat siya in a way na syempre compliant with Amazon, tapos madaling mahanap sa search, di ba? Basta may way yan, SEO ang tawag doon. Tapos syempre, yung picture kailangan maganda, tapos itong bullet points kailangan maayos. Basta may mga elements yan na i-discuss ko in detail in another video. Pero yun nga, kailangan mo isipin yan. Una, listing, di ba? Tapos next, kailangan syempre mag-advertise ka. So, dyan papasok yung PPC. Kasi syempre bagong product yan, hindi naman yan lilitaw sa Amazon bigla-bigla eh. Di ba? So, kailangan makita siya para mabili siya. Ngayon, syempre, marami ng existing na product na kagaya niyan or, wala pang demand yan, wala naghahanap niyan. So, kailangan mo siyang ipakita sa mga tao. So, doon pumapasok yung PPC. So, pag nag-PPC ka or pay-per-click advertising sa Amazon, okay, so, basta magbabayad ka para ma-place yung product mo sa harapan ng customer, parang ganon. So, yun, kailangan mo mag-ganon. And then, kailangan mo rin malamang na mag-external marketing. So, external marketing, kunyari, ipa-feature mo siya sa mga YouTuber, parang ganyan, yung mga nag-advertise sa YouTube. Di ba, ginagawa yun? Or ipalagay mo siya sa TV or sa radyo, whatever, or sa print media, yung mga ganyan. So, yun yung mga kailangan mong isipin kung gusto mong mag-market ng bagong product sa Amazon US. So, nakita nyo, simple lang yung sagot dun sa maikling tanong, kung tutuusin. Pero yung buong process, medyo complicated. So, huwag niyong kalimutang bumalik-balik dito sa channel na to at gumawa rin kayo ng iba pang research. Okay lang, kung may iba kayong makitang YouTubers and articles, go ahead. I-research nyo kasi hindi lahat ng bagay parang ganun kasimple. Okay, so we make it look na madali lang tong business na to. Pero sa totoo lang, there's a lot of moving parts. Tapos marami kang kailangan matutunan at marami kang kailangan gawin. So, huwag kayong mag-alala, I got you covered. Bumalik-balik lang kayo sa channel na to. Mag-subscribe kayo, panoorin nyo lang lahat ng mga videos ko. And matututunan nyo lahat ng kailangan nyo. At least pagdating sa online arbitrage saka wholesale. Okay? So, maraming salamat po. I hope natulungan kita. Now I know C4Q. So, sana nasagot ko yung tanong mo. And kung may mga tanong ka pa, mag-comment ka lang sa video na ito. Describe mo yung situation para magawan ko rin ng mas specific na video in the future. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Coach Jonel and see you next video. Bye!